1978, panahon ito ng panunungkulan ni dating Pangulong Marcos noong umpisang gawin ang kanyang statue sa kabundukan ng Benguet. Ito naman ay natapos noong 1980. Ang bust of Ferdinand Marcos ay naitayo sa Mount Siantug na matatagpuan sa Taloy Sur, Tuba, Benguet at makikita ito pag kayo nadaan sa Marcos Highway. Ito ay may taas na 30 meters o katumbas ito ng 98 feet. Ito ay itinayo sa pangungunan ng Philippine Tourism Authority at ito ay dinisenyo ng sculptor na si Anselmo Dayag. Ang lugar na ito ay dapat magsisilbing isang park na tatawaging Marcos Park na may lawak na 300 hectares na may golf course, sports club, convention center at hotel. Ang estatwang ito ay punong-puno ng kontrobersya at dahil sa pagiging kontrobersyal nito ay pinuntahan mismo ni dating Pangulong Cory Aquino para magpa-picture. Ay, secret admirer ata. Ayon sa mga bumabatikos dito, ang pagtatayo ng estatwa ay isa daw itong self-glorification ng dating Pangulo at isama na dyan ang kadahilan ng maraming pamilya ng tribong Ibaloy ang napuwersang umalis sa lugar kung saan ito itatayo. Kaya naman maraming grupo ang gustong sirain ito kasama na dyan ng New People's Army ngunit hindi rin sila nagtagumpay. 1989, ilang taon nang makalipas pagkatapos mapatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos at ito naman ay binomba ng mga rebelde na nag-iwan ng malaking pinsala sa bahagi ng tenga ng estatwa. December 29, 2002 nang tuluyang sirain ang estatwa ng mga treasure hunters sa pag-aakalang dito nakabaon ang Yamashita treasure. 2003 nung nag-offer naman ng dating mayor ng Baguio na si Ramon Laboy Jr. na muling itayo. Sagot naman ng pamilyang Marcos ay wala nang dahilan para itayo pa ito. 2007 naman nung pinayagan ng Korte Suprema na tuluyan nang ibigay ang karapatan ng lupa sa tribong Ibaloy. Sa tagal ng panahon na nakalipas ay makikita pa rin natin ang bahagi ng frames ng estatwa. Good morning mga brother. Ang video natin ngayong araw ay meron akong sisilipin na isang historical building sa may Marcos Highway na nagawa po ito ng panahon ni dating Pangulong Marcos. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente sa Gapan, kaya sakto lang mag-rides muna tayo habang inaantay yung ilaw sa Gapan dahil di rin ako makapag-edit. Hindi rin ako makapag-post dahil wala ang internet. Katapos lang natin dun sa South, sa Bicol region, sa Batangas, sa Quezon. Alright, here's the boring part. Pero ito yung pinakamabilis na paraan para makapunta tayo ng norte. Ganda ng bundok na yun, oh. Puting clouds na sa gilid niya. Pag ganon, ang ganda. Sobrang lapit na natin. Last na tuloy na to. Kaya lang, saan kayo tayo pwedeng kumain? Ito yung kainan na may gusto kong kainin. Tignan natin kung mayroon silang available na kambing. Yun natin kasi kambingan to eh. Ang sarap ng ulam ko Sinampalukang ulo ng kambing. Bay ka, sarap. Baba. Ngayon ay Friday. Parang konti lang ngayon ang pumupunta sa Baguio. Walang masyadong nakakasabay dito.
So yun ang statue ng ulo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dito yan sa boundary ng La Union at Benguet, dito sa may Marcos Highway. Tuloy natin sa Baguio ang lakad. Oops. Dito tayo dadaan pababa para makaiwas tayo kahit pa paano doon sa traffic. Sundin na lang natin to, binibigay sa akin ni Google Maps. Okay naman yung daan dito eh. Balik ko, connected to ng PMA, Philippine Military Academy. Hopefully, I hope so. I hope Google is not fooling around again. Huwag tayo sa gitna ng city. Chaotic doon. Organized chaos. Skirt niya to eh. Oh, pine trees. Nakakamiss. Uy, may flower farm doon sa baba. Paano kaya pag talagang lumakas yung ulan, ano, talagang dito nadadaan yung tubig, tapos manggagaling ka sa baba, makakasalubong mo siya. Teka lang, kailangan natin ng engine brake dito sa ganito katarik. Oh, holy smokes. Yan ang akyatan, solid. Dapat kondisyon ng brake mo dito. Otherwise, baka kakawayan ka na ni San Pedro. Ayun, ligtas naman tayo dun sa matarik na yan. Here comes another one. Para tong bypass road tong dinadaanan natin. Ito matalik to. Pader na itong inaakit natin dito. Oops. Walang sinabi yung Great Wall of Santo La Union eh, no? Sa mga daan dito. At wag ka, residential area to ha. Grabe yun, no? Pumipreno yun sa gantong daan, gapader na daan. Kaya sabi ko, pag sumablay lang talaga preno yan, Diyos mio, I can't explain. Na 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 na. Camp John Hay. Parking nga muna tayo dito. May bibilin lang ako. Di ba ako nagtututbrush? Kailangan ko magtutbrush. At hindi na maganda to. Uy, mayroong ano dito may call center pala rito. Dito pala yung Concentrix yan. Galing ako Concentrix dati. Alam nyo ba ang trabaho ko dati sa call center ako. Matagal ako doon sa call center. Masaya doon eh. Masaya, marami kang makakilala, ganun. Maraming basta araw-araw gimmick. Dito na lang tayo maghanap ng daan, tarabas. Galing dito sa kabilang side ng Camp John Hay, doon tayo sa kabilang naman pupunta. May rotonda. Labas na tayo sa Camp John Hay. Ito na yung rotonda. Papakanan tayo dito kasi yan na yung papunta ng Ambuklaw Dam. Lagyan natin ng clearance. Nakakaloko tong kakyatan na to eh. Antarik. Okay,
Diyan lang ikot, Tambuklaw. Meron tayong subscriber dito. Mamaya, dyan tayo titigilan natin yan. Saan ka? Bawi ako ng Nueva Vizcaya, sir. Sabi ko na ako, kanina nakita kita sa may sirka. Nagsiserwet ka ba? Ano ang biyahe mo, sir? Bawi na ako, dito rin ako dadaan eh. Sa dadan ka ng Vizcaya, sir? Sa Tambuklaw. Ay, Tambuklaw to, tama. Opo. Oo, tama, Tambuklaw yan. Dito rin ako dadaan. Bawi din ako ng Vizcaya eh. Hindi ka dyan, sir? Wala eh, sorry. Sorry. Ito lang, sir. Sige. Nag-rides? Hindi, sir. Nag-aaral ako dito Sa Baguio. Sa Baguio. Tapos bawi ako ng Nueva Vizcaya. Wait lang. Ingat ingat. Putan mo din lang siguro sa daan eh. Tignan natin. Sige, sir. Sige, ingat. And shoutout kay Sherwin, yan nag-aaral dito sa Baguio. Pauwi na ng Nueva Vizcaya. Ingat, brother. Ay, dito muna tayo saglit. So kung mapapansin nyo itong daan na to, ito yung pupunta Alcema Highway. Ayan po yung daan na yan. Eto na nga. At pababa na tayo. Ganda ng daan talaga oh. Diba? Shift to low gear. Yes sir, I heard you right. Ito matindi to mga brother oh. Kita nyo? Kung gusto nyo yung hayahay na biyahe, hayahay na rides, dito kayo dumaan. O at least hanggang dito so far, napaka kalmado pa rin yung rides natin. Hiniheli lang tayo. Ganun kahayahay yung rides, para kang hiniheli. Kasi malinis yung kalsada. Kita nyo naman, diba? Tapos ang ganda pa ng tanawin, diba? Yung bandang Halsema dito eh, sa kabilang bundok na yun. Yun yung sa Halsema Highway. Lawakan, Itogon, Benguet. Kung saan tayo ngayon. Mas malamig dito sa labas ng Baguio eh, no? Napapansin nyo ba yun? Kumpara dun sa Baguio mismo sa city. Maliba sa crowded dun, mainit. Neutral lang tayo. Hindi naman katarikan yung babaan na to. Ay. Ito bahay pa rin oh. Mga bahay ng ano to, mga negosyante. Dito tinayo sa labas ng Baguio. Nobody wants to live in the city. Yung city talaga pag may business ka lang eh. Pero gusto mong tirahan talaga eh sa labas. Tahimik, mga ganyan. Ayun oh, may kapihan oh. Ay kung magkape kaya muna tayo dyan. Kape muna tayo doon mga brother. Itogon pala to ano. Unfortunately wala silang kape. Kasi daw walang kuryente dito sa bandang to ng Itogon, Benguet. Pero thank you kay nanay ha, napaka-jolly niya kausap. Ganda ng daan no, malinis. Napaka-hayahay na rides. Ako po, nantok na ako mga brother. Wala bang waiting shed dyan para makaiglip man lang saglit?
Ayun, may waiting shed kaso walang higaan. Ito sana waiting shed oh. So langanin ang dilim. Madilim. Madilim ang kinabukasan dun. Ayo. Top loaded. Mahirap rinuhan yan lalo na pag matarik. Kung pwede tayong dumaan sa Ambuklaw Dam mismo, sa may causeway. Pero subukan natin para masulit natin yung punta natin dito. Grabe yung maka-overtake si kuya. Seryoso ba yun? Ma-overtake siya sa likuan. Sabayan ko na lang yung pacing nito hanggang makachamba tayo. Teka lang. Buti yung mga truck na gano'n, nagbibigay sila ng senyas. Kung minsan yung mga truck nga pala, ito isa sa mga nabanggit sa akin ng mga truck drivers na kapag yung signal light nila nagbi-blink na akala mo kakaliwa sila, yung pala nagano lang, nagsesenyas lang yon na wag kang umovertake dahil nakikita ko merong parating, magkakabanggaan kayo, parang gano'n. Wow, ang ganda ng daan, no? So, yun pala yung dahilan. Kung minsan, di naman lahat ng pagkakataon, pero kung minsan daw gano'n. Tapos antayin mo lang na magsenyas sila. Dali mo, nakamotor ka, di ba? Hindi mo naman kita yun eh. Eh, pag nakatrack, yung vantage point nila mataas, sila yung makakita ka kasalubong. So, antayin mo yung senyas nila bago ka lumarga. At mula rito, tanaw na natin yung Ambuklaw Dam. Ay, may barangay pala rito. Pero lapad ng kalsada oh. Sana nga paparaanin tayo dyan. I hope so. May community pala rito. Baka ito yung barangay Ambuklaw. Teka lang. Ambuklaw Dam. Daw. Thank you. Ambuklam daw. Baliktad na yung pagkakabanggit ko eh. Ambuklaw Dam dapat. Sabi, Ambuklam daw. Wala na, naloko na naman. Naloko na naman. Dudong. Ano yung 100 na yun? Ano yung pabalik sa ano? Ba't ganito? Taas niya na. Sana nga papayagan tayo mga brother na makadaan dito. Ang kipot na ng daan. Ay, eto ba? Diretso nga dito, pababa. Bawas muna ako ng hangin kasi matigas to eh. Rough road na idadaanan natin. Yung binaba natin dito, mahirap. Hindi pala naka-record kanina. Mahirap po yan dyan, daanan dyan. Pag-isipan nyo muna, lalo na sa mga may bigat na motor. Malalaking ukan ng daan. Hindi naman lahat, pero may dalawang spot doon na mahirap daanan. Tanong natin yung may nakamotor na parating. Tanong natin kung ganito pa rin yung sitwasyon doon sa kabila. Sayang di ko na-record yung pababa. Haba-haba pa naman. Hindi pala nagre-record yung GoPro kanina. Yung kabila na daan, rough road din. Ganito rin. Ay wala. Wala, sementado na. Ito lang yung rough road, bale. Mahirap pala dito. Mahirap
Kaya nga, dito sa baba na to, okay na to. Okay na. Okay lang. Okay lang. O sige, anyway, thank you. Nahirapan ako dyan, huwag baba. Si kuya wala lang. No reaction sa daan si kuya eh. Panis daw, panis. Oh shoot. Dito tayo. Ayun naman, okay naman so far. Pero kung babalik ako doon, baka hindi ko kakayanin yun. Kasi malalaki yung uka ng daan. Tatalbog-talbog lang ako ron. Naku, eto mahirap din pala. Teka lang. I mean, wala rin naman tayong choice kundi daanan yan, di ba? Ito, lalim yan, no? Sa dulo nung nasisementong daan na to. Gantong-ganto yung daanan sa taas. Ganyang kalalalim. Kaya dito tayo sa part na to. Kaya naman. Oops. Kalma amigo. Kalma. Yun. Ha. Loko na. Oops. Ay, Diyos mio. At ito na yung Buklaw Dam. Ito na yung causeway. O di pa si kuya naka trail bike. Sana all na lang tayo. Sana all sa trail bike. Wala na, sinukuhan ko na yung yung CRF. Sinukuhan ko na. Siguro scooter na lang papalit natin doon. Gagawa tayo ng project scooter, adventure scooter. Pero hindi siya Honda ADB. Basta abangan nyo yan. Alright, there you go with the dam. Ito na yung dam. Walang nga talaga, hindi ko makakalimutan itong dinaanan ko rito. Yung pagbaba na yan. Mas maluwang yung Pantabangan Dam kumpara dito sa Buklaw. Sa dulo ng bundok na yun may kabahayan, no? Buti hindi naabot yun ng tubig. Yun na yung daan, guys. Yun yung main road papunta dun. Ayaw kung kita nyo sa camera, pero yun ang akyatin natin na yun, punta dun sa kabila. Tanungan natin kung pwede magpalipad. Nong, habalin tayo magpalipad di drone? Ay, yeah, bawal kami ngayon. Bawal? Ah, okay, sige. Ang hirap pala ng daan dun. Road. Babirang yan. Yung motor mo. Ha? Malaki pa yung motor. Ang laki nga eh. Sobrang bigat. Gaganon-ganon kanina. Kala ko matutumba ako 2 beses. May yung putol yung daan eh. Yung mahirap dun eh. Yung sementadong ganyan. Tapos biglang rough road. Yun yung malalim na uka eh. Nadadaanan ng tubig. Tapos malalim pati yung nataas ng masyado yung sementadong part. Kahit paakyat ka dito, akyatin mo pa. Naku, tatambling yung motor mo dun. Maliliit lang, okay yun. Yung ano ba gamit nung kanina? TMX ata eh. Okay lang yun kasi pwede mo akay-akayin lang. Ito, pa-exit na tayo. Pa-exit na tayo. Ito, mga siklista oh. May parating pa, humahol pa. Time check natin, 2:45 na ng hapon. Parang rough road pa rin to ah. Rough road pa rin ba to? Ah, hindi na. Mga nahulog na bato na lang siguro sa bangin yan. Ay, rough road pa nga. Gano'n kaya kahirap to?
Putik, mahirap nga ito, Valbon. Hush. Ay. Teka lang, pakita ko lang sa inyo yung dinaanan natin. Pero mas mahirap dun sa kabila, yun lang masasabi ko, kaya kumpara dito. Wala to. Tingnan mo na, fully loaded. Diba? Lock and loaded. Suspension hanging bridge. Eto. O yung suspension hanging bridge sa Abra, pinakamahaba yun. Oh, grabe to, ang kipot. Tingnan nyo, makipot to eh. Oh, ang kipot nya. Bagay, bakal naman itong ladaanan mo. Oh shoot. Hoy, mas nakakatakot to. Oh, ibang level yung gewang nya oh. No. Tara na. Ayoko to. Tinga. Uy, picture lang ako. Picturean ko ang inayawan kong hanging bridge. Okay na yun. Oh, grabe. Tapos sumasayaw pa yung apakan mo. No, my friend. Not today. Not today. Babalikan kita. Magigain muna ako ng lakas ng loob. Napahiya ako ng bahagya doon. Kukonekta na tayo na ito dun sa may intersection nung papuntang Kabayan Benguet at saka papunta ng Aritaw. Ito guys yung daan papunta ng Kabayan Benguet. Ayan. Tapos ito yung papunta ng Nueva Vizcaya. Aspaltado. O dito napakalamig na. Malamig. Balbon. Dito kaya tayo magpalipad ng drone. Tay, eto ba yung sinadyang itanim yung mga pine trees dito? Hindi. At tumubo lang talaga dito. Part pa rin to ng Bokod, ano? Bokod Benguet. Thank you. Tok-tok na to. Itong mga pine trees na to hindi daw tinanim eh. Sabi sa akin tumubo na lang daw dyan. Pero ang ganda niya. Parang 3 bahay lang yata mayroon dito sa taas. Ayan. Tsaka dun sa nililinisan niya kanina, napaka-dense ng pine trees niya. Dapat gawin nilang ano to eh, no? Parang may pasyalan din or camping para kumita. Maganda eh, maganda yung lugar oh. Meron bang camping area? Wala dito. Ganda oh. Dito halimbawa gawing camping site. At least tabi na ng daan, di ba? Dali na lang dalhin niya sa sasakyan dyan sa taas. Purong bato eh, no? Siguro. Grabe. Solid oh. Yes sir. Ang haba na ng pila dito. Alright. Kaya pa, Nueva Vizcaya na tayo. Kaya pa. So ito yung sentro ng Kaya pa. Tignan nyo dinadaanan namin mga brother. Solid fog. Ayan kung nakita, papansin nyo yung fog dito ha. Tsaka yan. Tapos sasakluban kami ng mga punong kahoy. Lamig! Woo! Ito panibagong babaan to. Hindi ko na alam kung ilang bundok yung tinawid natin.
Alright mga brother, baba na to bale. Baba na ng bundok na ilang bundok na itinawid natin dyan. Tapos hindi pa dito nagtatapos actually. Pangatlong beses ko na nadaanan to, itong daan na to. Pero ngayon yung pinakamahaba. Pili ko napakahaba yung binahe ko. Samantalang nung 2 beses hindi naman ganito pakiramdam. Ito na yung tulay guys, dito sa Kayapa. Pag nakita nyo itong tulay na to, alam nyo na sa Kayapa na kayo. Tapos hindi pa dito natatapos. Meron pa yung mga kabundukan na yan. Tatawirin pa natin yan hanggang sa maabot natin ng Aritaw. Gabi na. Last time ginabi rin ako dito eh. Wala rin naman akong choice, hindi pa rin ako uuwi ng Gapan dahil wala pang kuryente dun sa Gapan. Kaya siguro mag-overnight tayo dyan sa may Aritaw.